Habang marami ang nahihirapan sa matinding pressure, may ilang nakakaranas ng biglaang pagbubukas ng mga pagkakataon, malalaking pag-usad sa pananalapi, at hindi inaasahang kayamanan. Kung ikaw ay kabilang sa isa sa mga Chinese zodiac na ito, hindi ito aksidente. Ito ang sandaling ang universo ay tuluyan ng tumugon sa iyong pagtitiyaga. Ang taon ng Fire Horse ay nagdadala ng enerhiyang walang kapantay. Habang umaayon ka sa bagong direksyong ito, unang nagbabago ang iyong enerhiya. Mas nararamdaman mong naroroon ka sa kasalukuyan, mas matatag, at hindi na gaanong hati sa pagitan ng gusto mo at ng inaasahan ng iba. Ang linaw na ito sa loob ay unti-unting nahahalata sa labas. Mas nagiging magaan ang mga pag-uusap. Mas malinaw ang mga desisyon. Napapansin mong ang mga sitwasyon ay hindi na kasing draining tulad ng dati. May karapatan kang magbago ng isip. May karapatan kang magnais ng higit pa. At may karapatan kang talikuran ang mga landas na hindi na sumasalamin sa iyong katotohanan. Ang mga nangyayari ngayon ay hindi upang pabigatin ka, ito ay upang palayain ka. Bawat pakiramdam ng kawalang katiyakan ay gumagabay sa iyo patungo sa kaliwanagan. Bawat paghinto ay naghahanda sa iyo para sa tunay na pagkakaayon. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang lumago bilang taong unti-unti kang nagiging ikaw. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng tahimik na sandali upang pagnilayan ang iyong narinig. Hayaan mo itong lumapat, hindi bilang presyon, kundi bilang katiyakan. Hindi mo kailangang madaliin ang susunod mong hakbang, sasalubungin ka ng kaliwanagan kapag kumilos ka ng may malinaw na intensyon. Kung nakita mo ang sarili mo sa mga salitang ito, pahintulutan mong manatiling konektado sa espasyong ito. Ang mga banayad na gabay ay madalas dumarating kapag hindi mo inaasahan. Sinaunang karunungan, at sa 7 Chinese zodiac signs na likas na nakaayon sa apoy na puwersang ito, binubuksan ang mga pintuan ng paglago sa pananalapi na dati mahigpit na nakasara. Bakit ang enerhiya ng Fire Horse ay nagdadala ng kayamanan para lamang sa ilan? Ang enerhiya ng Fire Horse ay kailanman hindi naging pantay o patas. Sa mga sinaunang kwento, inilalarawan ito bilang isang mailap at mabangis na puwersa na patuloy na sumusulong ng hindi naghihintay kaninuman. Ang mga nag-aalinlangan ay napag-iwanan. Ang mga lumalaban ay tila nasusunog sa tindi ng lakas nito. Ngunit ang mga marunong sumabay at umayon dito ay nadadala pasulong ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaakala. Naniniwala ang mga Feng Shui Masters na ang kayamanan ay lumilitaw kapag ang galaw, tamang tiyempo, at panloob na kahandaan ay nagsabay sa isang sandali. Sa mga makapangyarihang siklo tulad nito, ang pera ay hindi tumutugon sa pagnanais lamang. Tumutugon ito sa tapang, disiplina, at tahimik na paghahanda. Kaya naman 2 tao ang maaaring makaranas ng isang taon ng lubhang magkaiba. Ang isa ay nakakaramdam ng pressure, kalituhan, at pagkapagod. Samantalang ang isa naman ay biglang nakakakita ng mga pintong bumubukas kung saan dati pader lamang ang naroon, hindi ito mahika. Ito ay pagkakahanay. Pinapalakas ng Fire Horse ang lahat, pagsisikap, intensyon, takot, at paniniwala. Kung ang isang tao ay matagal ng tahimik na nagsisikap, natutong maghintay, at nagtiis sa mga pagkaantala, ang enerhiyang ito ang siyang magpapabilis sa gantimpala niya. Ngunit kung ang isang tao naman ay umiwas sa responsibilidad o umasa lamang sa swerte, ang parehong puwersa ay magiging napakabigat at nakapanghihina. Itinuturo ng sinaunang karunungan na may ilang Chinese zodiac signs na likas na gumagalaw sa parehong ritmo ng apoy na enerhiyang ito. Ang kanilang mga instinct, desisyon, at paraan ng pag-iisip ang nagbibigay daan upang masakyan nila ang agos sa halip na labanan ito. Para sa kanila, ang mga oportunidad sa pananalapi ay biglang lumilitaw, ang matagal na paghihintay ay napuputol, at ang pag-unlad ay tila biglaan, kahit na ito ay bunga ng maraming taong paghahanda. Zodiac #1. Nagsisimula ang pagmulat ng kayamanan, ang zodiac na ito ay kailanman hindi naging pabaya sa pera. Ngunit madalas ay parang laging kaunti na lang at hindi pa rin maabot ang tunay na kasaganaan. Mabagal ang pag-usad, minsan ay masakit, na para bang bawat hakbang pasulong ay nangangailangan ng doble o triple na pagsisikap. Sa mga nagdaang yugto, may mga pagkakataong dumarating ngunit mabilis ding nawawala na nag-iwan ng mga aral sa halip na gantimpala. Marami sa mga isinilang sa ilalim ng tandang ito ang natutong magtiyaga sa mahirap na paraan sa pamamagitan ng pagkaantala. Mabibigat na responsibilidad at tahimik na pagtitiis, binabago ng enerhiya ng Fire Horse ang padron na ito ng tuluyan. Sa halip na hadlangan ang galaw, ito mismo ang nagbibigay ng lakas upang umusad. Ang dating mabigat ay nagsisimulang gumalaw ng mas mabilis.
Nagiging mas malinaw ang mga desisyon. Ang kumpiyansa ay bumabalik hindi sa maingay na paraan, kundi dahan-dahan at matatag. Ayon sa karunungan ng Feng Shui, kapag ang panloob na disiplina ay nakatagpo ng panlabas na momentum. Ang pera ay natural na dumadaloy, hindi pinipilit. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng panganib o padalos-dalos na desisyon. Lumilitaw ito sa anyo ng pagkilala, otoridad, at tiwalang ipinagkakaloob ang mas malalaking responsibilidad. May pintong bumubukas kung saan sabay na tumataas ang respeto at paglago sa pananalapi. Nagsisimulang mapansin ng iba ang mga kakayahang dati hindi napapansin. Ito ang sandaling ang matagal na pagsisikap ay tuluyan ng nagiging gantimpala, at ang dating katatagan ay nagiging paglawak. Hindi nililikha ng fire horse ang tagumpay na ito sa isang iglap. Pinapabilis lamang nito ang mga bagay na matagal ng tahimik na binubuo sa likod ng eksena. At sa sandaling magsimula ang momentum, mahirap na itong pigilan. Zodiac #2, tahimik na paglago, bigla ang pera. Ang zodiac na ito ay kilala sa tahimik na paglakad sa buhay. Habang ang iba ay humahabol sa atensyon o mabilis ang gantimpala, mas pinipili ng tandang ito ang katatagan, regular na ritmo, at pangmatagalang pananaw. Noon, madalas itong nagdulot ng pakiramdam na parang hindi sila napapansin. Ang kanilang pagsisikap ay hindi nabibigyang halaga, ang kanilang tiyaga ay hindi kinikilala, at ang pag-unlad ay mabagal. May mga sandaling pakiramdam nila na ang kayamanan ay para lamang sa mga mas maingay at mas matatapang, hindi para sa mga tahimik na tuloy-tuloy na nagsusumikap. Binabago ito ng enerhiya ng fire horse sa paraang hindi inaasahan. Sa halip na humingi ng ingay o panganib, pinapalakas nito ang pagiging consistent. Itinuturo ng Feng Shui na ang matatag na enerhiya, kapag napasailalim sa isang makapangyarihang siklo, ay mabilis na dumodoble at lumalawak. Ang dating paunti-unting paglago ay biglang nagiging malalaking hakbang. Ang pera ay hindi dumarating bilang kaguluhan, kundi bilang kumpirmasyon na ang tahimik na landas ay tama pala mula pa noong una. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay dumarating sa mga praktikal na paraan, ari-arian. Paglago ng negosyo, pangmatagalang puhunan, o isang posisyong sa wakas ay tumutugma sa tunay nilang halaga. Walang dramatikong pakikibaka. Walang emosyonal na pagkaubos. Sa halip, may isang kalmadong pag-unawa na nagbago na ang takbo ng buhay. Mas tumitibay ang seguridad. Mas lumalawak ang mga pagpipilian. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang ginhawa sa pananalapi ay nagiging matatag, hindi pansamantala. Zodiac #3, ang matagal na pagkaantala ay tuluyan ng nababasag. Ang zodiac na ito ay namuhay sa pagtitiis ng mas matagal kaysa sa karamihan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng paghihintay ng mga sagot, ng katatagan, at ng sandaling tuluyan ng uusad ang lahat. Paulit-ulit, sa tuwing parang malapit na ang progreso, may biglang humahadlang. Dumarami ang responsibilidad. Natitigil ang mga oportunidad. At ang pag-asa ay kailangang buuin muli, hindi lang minsan kundi maraming beses. Ayon sa paniniwala ng Feng Shui, ang matagal na pagkaantala ay madalas may isang kahulugan, paghahanda. May mga enerhiyang hindi maaaring madaliin, at may mga gantimpalang nangangailangan ng tibay ng loob bago tuluyang pakawalan. Dumarating ang enerhiya ng fire horse bilang punto ng pagbali. Hindi na nito hinihiling sa zodiac na ito na maghintay pa. Sa halip, itinutulak nito ang buhay pasulong ng may lakas, inaalis ang mga hadlang na dati tila permanente. Para sa tandang ito, ang kayamanan ay dumarating ng biglaan, ngunit hindi basta-basta. Nalulutas ang isang matagal nang nakatigil na sitwasyon. Nawawala ang problemang matagal nang nagpapabigat. Ang oportunidad sa pananalapi na dati tila imposible ay nagiging abot kamay. Ang emosyonal na bigat na matagal nilang pasan ay unti-unting nawawala, napapalitan ng momentum at linaw ng direksyon. Ang nagpapalakas sa pagbabagong ito ay hindi lamang ang pera, kundi ang ginhawang kaakibat nito. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang zodiac na ito ay nakakaramdam ng suporta mula sa tamang tiyempo, sa halip na patuloy na sinusubok nito. Dito nagtatapos ang paghihintay, at dito rin nagsisimula ang tunay na pag-usad. Zodiac #4, sabay na umaangat ang kapangyarihan at kayamanan. Ang zodiac na ito ay matagal nang may taglay na tahimik na lakas. Kahit sa gitna ng mahihirap na panahon, nananatili silang kalmado, estratehiko, at mapagmasid. Batid nila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmamadali, naghihintay ito ng tamang sandali.
Noon, ang ganitong pagpipigil ay maaaring naglimita sa kanilang pag-unlad sa pananalapi, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil hindi pa nakaayon ang tempo. Dumarating ang enerhiya ng Fire Horse upang buuin ang pagkakahanay na ito. Itinuturo ng Feng Shui na kapag ang otoridad at kumpiyansa ay sabay na naaktiba kasabay ng oportunidad, ang kayamanan ay kusang sumusunod. Para sa zodiac na ito, unang lumalawak ang impluensya. Mas nakikinig ang mga tao. Mas mabigat ang mga desisyong kanilang ginagawa. Ang mga posisyon sa pamumuno ay hindi na maiiwasan. At kasabay ng pag-angat ng impluensya ay ang pagdating ng gantimpala sa pananalapi. Dumadaloy ang pera sa pamamagitan ng tiwala, mga pakikipagsosyo, at mga papel na inilalagay ang tandang ito sa sentro ng mahahalagang galaw. Hindi na sila basta tumutugon sa mga pangyayari, sila na mismo ang humuhubog sa mga ito. Ang mga bagay na dati nangangailangan ng matinding pagsisikap ay ngayon ay tumutugon na sa kanilang presensya pa lamang. Ang pagbabagong ito ay hindi maingay o padalos-dalos. Ito ay kontrolado, may malinaw na layunin at makapangyarihan. Hindi lamang kayamanan ang ibinibigay ng Fire Horse sa zodiac na ito. Ibinibigay nito ang pamumuno at kung saan may tunay na pamumuno, kusang sumusunod ang pera. Zodiac #5, hindi inaasahang mga oportunidad at swerte. Ang zodiac na ito ay matagal nang naniniwala na mas mahalaga ang pagsisikap kaysa sa tsamba. Maingat silang nagpaplano, umiiwas sa hindi kailangang panganib, at mas nagtitiwala sa lohika kaysa sa bugso ng damdamin. Dahil dito, madalas ay pakiramdam nila na ang swerte ay laging nasa malayo, parang mas madaling napupunta sa iba ang biyaya ng kapalaran. Dumarating ang mga oportunidad, ngunit bihira itong maging biglaan o kapanapanabik. Ang buhay ay nagiging predictable, minsan ay sobra pa. Binabago ng enerhiya ng Fire Horse ang padron na ito sa pinakamagandang paraan. Itinuturo ng Feng Shui na kapag ang estrukturadong enerhiya ay nakatagpo ng mabilis na galaw, hindi maiiwasan ang sorpresa. Para sa zodiac na ito, ang mga oportunidad ay lumilitaw mula sa mga lugar na hindi nila kailanman inasahan. Isang simpleng usapan ang nagiging mahalagang koneksyon. Isang maliit na desisyon ang nagbubukas ng mas malaking pinto. Ang tempo ay umaayon ng eksakto na halos hindi ka panipaniwala. Dumadaloy ang pera sa pamamagitan ng mga tsambang pagkikita, bagong direksyon, at matatapang na desisyong biglang nagiging ligtas sa halip na delikado. Ang nagpapalakas sa panahong ito ay hindi lamang ang pagtaas ng kita, kundi ang pagbabago ng paniniwala. Nagsisimula ng magtiwala ang zodiac na ito sa momentum, hindi lang sa plano. Itinuturo ng Fire Horse na ang swerte ay hindi basta-basta. Dumarating ito kapag ang matagal na paghahanda ay tuluyang nakatagpo ng oportunidad at sa pagkakataong ito, ang oportunidad ay hindi kumakatok ng mahina. Bigla itong dumarating at tumatangging baliwalain. Zodiac #6, pagpapagaling sa pananalapi at tunay na katatagan. Ang relasyon ng zodiac na ito sa pera ay naging masalimuot. May mga panahong may pag-angat na sinusundan ng biglaang pagkalugi, mga sandali ng pag-asa na napuputol dahil sa hindi inaasahang gastusin o dagdag na responsibilidad. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang pag-iingat, minsan pa nga ay takot, pagdating sa usaping pinansyal. Ang kayamanan ay tila marupok na parang maaaring mawala anumang oras. Itinuturo ng karunungan ng Feng Shui na bago tuluyang lumago ang tunay na kasaganaan, kailangang gumaling muna ang mga sugat sa pananalapi. Hindi binabaliwala ng enerhiya ng Fire Horse ang mga sugat na ito. Sa halip, sinusunog nito ang mga lumang padron, pinipilit ang zodiac na ito na harapin ang mga nakasanayang gawi, paniniwala, at desisyong minsang nagdulot ng kawalan ng katatagan. Bagamat hindi komportable sa simula, ang prosesong ito ay nagdadala ng linaw, hindi kaguluhan. Para sa tandang ito, ang kayamanan ay hindi dumarating sa dramatikong paraan. Ito ay unti-unting tumitibay. Nagiging mas predictable ang kita. Lumiit ang mga utang. Dahan-dahang bumabalik ang kumpiyansa pagdating sa pera. Nagsisimula na silang gumawa ng mga desisyon mula sa lakas, hindi mula sa takot o pakikipag-survive. Ang tunay na nagpapalakas sa pagbabagong ito ay ang pagiging permanente nito. Tinutulungan ng Fire Horse ang zodiac na ito na muling buuin ang kanilang pundasyon, hindi lamang ang kanilang kita. At mula sa isang gumaling na pundasyon, nagiging sustainable ang paglago. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kapayapaan sa pananalapi ay tunay na nararamdaman, hindi pansamantala. Zodiac #7, ang pinakamalaking pagbabago sa kayamanan. Ang zodiac na ito ang nagdala ng mas mabigat na pressure kaysa sa karamihan.
Mga inaasahan, responsibilidad, at mga pasaning hindi binibigkas ang humubog sa kanilang mga desisyon sa loob ng maraming taon. Kahit may mga oportunidad na dumarating, madalas nilang pinipili ang tungkulin kaysa sa personal na kagustuhan, ang katatagan kaysa sa panganib. Ang kayamanan ay tila laging ipinagpapaliban, palaging darating balang araw, ngunit hindi ngayon. Hindi pinapayagan ng enerhiya ng Fire Horse ang ganitong uri ng pagpapaliban. Pinipilit nito ang agarang at malinaw na pagkilos. Ayon sa mga aral ng Feng Shui, kapag dumarating ang isang siklong naglalayong pakawalan ang matagal ng naiipong enerhiya, ang resulta ay isang pagsabog ng paglago. Para sa zodiac na ito, ang pagbabago ay agarang mararamdaman at hindi maitatanggi. Sabay-sabay dumarating ang pera, pagkilala, at mga oportunidad, lumilikha ng ganap na pagbabago sa buhay, hindi lamang simpleng pag-angat sa pananalapi. Ang mga sakripisyong dati kinakailangan ay ngayon nagbabalik bilang gantimpala. Ang matagal nilang disiplina ay nagiging sandata. Ang kanilang tibay ng loob ay nagiging kalamangan. Nagsisimula ng hanapin ng iba ang kanilang payo, pakikipagsosyo, at pamumuno. Hindi ito bigla ang swerte, ito ay kapalarang matagal ng naantala. Pinapabilis ng Fire Horse ang lahat ng matagal ng pinaghahandaan ng zodiac na ito. At sa sandaling magsimula ang pagbabagong ito, ang buhay ay hindi nakikilos ng mabagal. Ito ay usad pasulong na may hindi mapipigilang lakas. Ang nakatagong lihim ng Feng Shui sa likod ng biglaang kayamanan. Ibinubunyag ng sinaunang aral ng Feng Shui ang isang katotohanang madalas hindi napapansin, ang kayamanan ay hindi naakit ng pagnanais lamang, kundi ng pagkilos sa tamang direksyon. Ang enerhiya ng Fire Horse ay sumasagisag sa hindi mapipigilang dalaw. Tumutugon lamang ito sa mga handang humakbang pasulong kahit hindi pa ganap ang katiyakan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nakakaramdam ng labis na bigat sa mga matitinding siklo, habang ang iba naman ay nakararanas ng mabilis na paglawak sa pananalapi. Ang nakatagong lihim ay nasa pagkakahanay. Kapag ang intensyon, aksyon, at kapaligiran ay sabay na kumikilos, ang pera ay nagsisimulang dumaloy ng natural. Naniniwala ang mga Feng Shui Masters na kahit maliliit na pagbabago, kung paano hinaharap ang mga desisyon, kung saan inilalagay ang focus, at kung aling mga oportunidad ang tinatanggap, ay kayang magpaandar ng makapangyarihang momentum. Sa ilalim ng enerhiya ng Fire Horse, ang pag-aalinlangan ay nagpapahina ng resulta, habang ang kalinawan ay nagpaparami nito. Ang mga tunay na nakikinabang ay hindi ang mga agresibong humahabol sa kayamanan, kundi ang mga marunong makaramdam kung kailan dapat kumilos. Pinapasimple nila ang mga pagpili, inaalis ang hindi kailangang resistensya, at hinahayaang palitan ng pag-usad ang pagiging perpekto. Hindi ginagantimpalaan ng Fire Horse ang paghihintay ng perpektong kondisyon. Ginagantimpalaan nito ang malinaw na paninindigan at desisyon. Kapag naunawaan ang lihim na ito, ang kayamanan ay hindi na tila malayo. Nagiging tumutugon ito. Sinasalamin ng universo ang malinaw na pagkilos sa pamamagitan ng mga oportunidad, at ang mga dating nakaharang ay nagsisimulang bumukas ng may nakakagulat na gaan. Pagtatapos, isang mensahe ng kapalaran at pagpili. Ipinapaalala sa atin ng enerhiya ng Fire Horse ang isang makapangyarihang katotohanan, ang kapalaran ay tumutugon sa pagkilos. Ang kayamanan, paglago, at oportunidad ay hindi malalayong puwersang kontrolado ng swerte lamang. Sila ay mga reaksyon sa tamang tiyempo, tapang, at pagkakahanay. Para sa 7 Chinese zodiac signs na ibinahagi sa kwentong ito, ang pinto ay hindi bumubukas dahil lamang sa pagnanais, bumubukas ito dahil handa na silang pumasok. Kung nabanggit ang iyong tanda, unawain mo ito ng malinaw, ang mga susunod na mangyayari ay hindi basta-basta. Ito ay bunga ng mahabang pagtitiis, tibay ng loob, at mga aral na natutunan sa paglipas ng panahon. Ngunit itinuturo rin ng karunungan ng Feng Shui na mahalaga ang kamalayan. Ang pagkilala sa tamang sandali ang nagbibigay daan upang kumilos ka ng may malinaw na intensyon, hindi pag-aalinlangan. Maging ang landas mo man ay magdala ng biglaang oportunidad, tuloy-tuloy na pag-unlad, o matagal nang hinihintay na katatagan, tandaan mo ito, ang pagkilos ang lumilikha ng momentum. Hindi naghihintay ang Fire Horse at hindi ka rin dapat maghintay. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ang iyong Chinese zodiac sign sa comments. Manatiling nakaayon, manatiling mulat, at magtiwala na kapag nagtagpo ang tamang tiyempo at kahandaan, ang pagbabago ay hindi na maiiwasan.